Kuha ninyo? Satisfying self. Yun lang. Yun lang ang palaging pinakadulo. Tapos palagi yung status symbol. Lahat ang ginagawa kailangan ma-impress ang iba. Bakit nagbibihis ng maganda? Para ma-impress yung ibang tao. Nakuha ninyo yung pananaw ng mundo? Ganyan ba ang pananaw ng kaharian ng Panginoon? Sa kaharian ng Diyos, yung things, hindi po yan yung means to end. Ang things po ay byproducts. So, one of the byproducts of righteous living. And, what? Righteous living and, anong kulang? Kingdom living. So, sa kaharian ng Diyos, pag pinagpapala ka, hindi lang para sa'yo. Kundi maging daluyan ka ng pagpapala. Ano po ang kaibahan ng isang taong pinagpapala, ginagamit yung pagpapala para maging blessing din sa iba, as against sa tumatanggap ng financial blessing, tapos sinasarili niya? Anong kaibahan ng dalawa? Aside po sa abundant blessing, na napaka-importante. Tingnan nyo ha, yung mga binibless, o sabihin natin tumatanggap ng financial, sabihin natin supply coming from the kingdom. Lahat naman galing sa Diyos eh. Tapos sinasarili nila. No? Meron ba silang kapayapaan? Bakit? Natatakot sila na baka isang araw, may pumunta sa bahay, nakawin yung pera nila. Kaya anong ginagawa? Umuupa ng mga security, no? May security sa pintuan, may security sa gate, may security sa kisame, may security sa bubong. Ha? Merong isa doon na dumating, 5 ang security nauna. Sa seminar, nauna ka agad yung 5 security niya. No? Akala ko kung sino. Sabi ko, kasama po kayo sa seminar. Hindi po, dito lang po kami sa likod. Naintindihan ko na. Kasi siyempre, yung umattend ng seminar, mga kilalang tao yun eh. Opo, dito lang po kayo sa likod. At puro mga nakabag. At yung bag, lahat nandito sa harap. At ang kamay nandun sa loob ng bag. O alam niya na ang laman ng bag. No? Maya-maya, may umakyat pang 2. Saan po kayo? Hindi, dito lang po kami sa likod. Sabi, baka magkaputukan dito ah. Tapos saka dumating yung tao. Pagdating yung tao, may 5 pang kasunod. Takot na takot. Maraming pera eh. Takot siya na baka makidnap siya. Gusto ko sana biruin kahapon. Baka isa sa mga security mo mangitap sa'yo. Eh, baka magbigla, boom! Hindi po ba? Bakit siya takot? Kasi lahat ina-accumulate niya. Pero pag ikaw pinagpapala ng Diyos, tumutulong ka sa kapwa, at peace ka. Marami nagsisecure sa'yo. Tulungan mo lang lahat ng kapitbahay mo. Pag di lahat ng kapitbahay mo eh. Pag diyan ba nakatira sa'yo? Bakit mo tinatanong, ha? Sino raw? Ano yan? Lahat na. At ito pa ang isang maganda. Yung tao na hoarder, maikli ang buhay. Pero yung tumutulong, mahaba ang buhay. Yun po ang sikreto ng kingdom. Sino example? Si Rockefeller. Si John D. Rockefeller at age of 50 o 52, no? Nagkaroon siya ng sakit. Yung sakit niya, walang gamot nung panahon niya. Si John D. Rockefeller ang kauna-unahang bilyonaryo ng Amerika. Alam niyo kung anong edad? 25 years old. Billionaire na siya. Kita niyo? No? Oo. Anong sikreto niya? Uma-attend lagi sa church eh. Ang nakakalungkot lang, yung mga anak niya, yung pumalit, satanista na. Hindi na ipasa yung faith. No? Sayang.
naging mga Illuminatis. Pero yung daddy na nagpayaman, so talagang tumutulong po yun. Ang alam ko siya ay Baptist. Tapos elder ng church. Active sa church. So pinagpapala ng Panginoon. At age 20, millionaire na siya. At age 25, billionaire. At 52, may sakit. Sabi ng doktor, yung sakit mo, 1 taon na lang, mamamatay ka na. Ang dami niyang kayamanan. Pagmamayari po niya lahat halos ng oil company noon sa Amerika. Pati yung Getis Oil, binili niya yun. Sabi nga, kasabihan nga noon, huwag kang hara-hara kay Rockefeller, bibilin ka niya. Imagine mo, ang yaman-yaman mo, mamamatay ka na. Nanalangin siya sa Panginoon. Tapos sabi ng Panginoon sa kanya, sa panaginip, naging swapang ka. Lahat, kinuha mo. Hindi ka na marunong magbigay. Alam niyo, pagising niya, pinatawag yung kanyang accountant, tinanong niya magkano pera sa bangko, magkano ang aking liquid assets, magkano ang aking, lahat tinanong niya. Okay, hatiin natin. O ito, ibigay sa, magtatayo tayo ng foundation para sa mga missionary, susupport natin sila, hahayo sila sa ibang lugar, mag-share sila ng gospel, kaya inabot tayo ng gospel. Dahil doon, no? Ano pa? Nagtayo siya ng institution na magsasaliksik ng gamot para doon sa sakit niya. Dahil doon, na-discover ang penicillin, na-discover yung mga antibiotics, and so on and so forth. Anong edad niya nung mamatay? 92. Oh. Bumababa buhay niya? Yes. Kasi nabago yung perspective ng buhay niya, bumalik siya sa Diyos, yung blessing niya, shinare niya. At halos araw-araw, pag may makita siyang pulubi, binibigyan niya. Eh kasino lang sa kanya yun? Hindi po ba? So mga kapatid, tandaan natin, ang kaharian ng Panginoon. Yun ang ating hanapin. Kaya sabi nga, nandiyan dyan lahat. The kingdom of God and the righteousness of God will bring us blessing. Yung nga lang nakakalungkot, yung tinatawag na seductive. Ang una kong ginamit, enticement. Pero sabi ko ang babaw. Mas maganda yung seductive. Bakit po? Seduce. Diba? Pagka sinidyus ka, diba yung pag sinidyus ang ng babae ang lalaki, ano nangyayari sa lalaki? Nadadala. No? Kakantahan lang. Oh, lumapit ka. Kakanta naman yung lalaki. O tukso, lapitan mo ako. Kaya, seductive power of things. Tayo pong mga tao, motivated, driven, and preoccupied saan? Pursuit of things. Totoo po ba? Totoo po ba yun? Yes. Kasi ninyo, bakit tayo nagtatrabaho? Para makabili nito, makabili noon. Di po ba? So, puro lang material things. Materialism and wealth. Napakatindi po ng seduction yan sa puso't isipan ng tao. Pag nakakita ang isang tao ng ginto, pakitaan ka nga lang isang barang ginto eh. Tapos sabihan ka, ibibigay ko to sa'yo. Ha? Kailangan iwanan mo yung asawa mo. Ay, Jesus. Naalala niyo yung naalala niyo yung pelikulang, anong pelikula nga ba yun? Indecent Proposal. Napanood niyo yan? Ay, pag mapapanood niyo yan, mararamdaman niyo yung pakiramdam ng lalaki. Kasi apakasimple lang eh. Si Richard Gere yata yun eh, at saka si Nicole Kidman eh. Bagong-bagong, parang nagpaplano magpakasal si Nicole Kidman at saka yung boyfriend niya. Tapos nag-uusap sila, kailangan nila ng $1 million. Narinig ni Richard Gere. Kasi si Richard Gere, milyonaryo. Sa araw yung boyfriend nakaupo sa bench. Parang talikuran. Umupo si Richard Gere sa likod nila.
At ang sabi ni Richard Gere, payag kayo? Bibigyan ko kayo ng 1 million. Pero isang gabi sa akin ang girlfriend mo. Ano nangyari? 1 million. Una, sabi ng lalaki, zero ka na. Sabi ni Richard Gere, pag-isipan nyo, binigay yung calling card. Pagdating nila sa hotel, biglang sabi ng lalaki, oo nga, 1 million? Isang gabi lang naman eh. Nakita nyo? Sabi ni Nicole Kidman, oo nga, isang gabi lang, wala namang effect yan eh. Ililigo ko lang. Amerikana, di ba? Eto na. Pumayag sila. Pumunta siya kay Richard Gere. Nung pagdating doon, yung utak ng lalaki, wala na. Palinghado na siya. Iniisip na niya kung anong ginagawa. Babalik. Mapraning siya. Pumunta siya doon sa condominium kung saan nakatira si Richard Gere. Wala doon. Hanggang halos babaliw-baliw siya. Akala niya kayang palitan ng bagay yung moralidad. Imagine niyo 1 million. No? Pinagpalit mo yung mahal mo sa buhay. Bakit nagkaganon? Seductive power of things. Sabi nga yung greed for materialism and wealth. Napakalakas niyan na motivation. Kaya nga yan ang ginagamit ng mga multi-level marketing. Diba? Ano ang banat? Sa multi-level marketing, kikita ka ng milyon. No? O ako, nag-multi-level marketing ako eh. Sa ganitong site, sa ganito, kikita, meron ka kaagad tatanggapin na cheque. Ang tagal ko nang nag-multi-level, wala pa rin akong tinatanggap. Power! Laging gano'n ang sigaw. Palakpakan naman lahat. Tapos magpapakita ng, ito, si kapatid, ilang buwan pa lang, tumanggap ng 1 milyon. Tingnan niyo yung kanyang cheque. Diba? Palakpakan na naman. Power! Ano po ang ginagamit nung mga speaker, no, sa mga multi-level marketing? Greediness. Yung inyong greediness na magkaroon. Kaya nga, ano po ang nangyayari? Nasisira po yung principle ng Biblia. Seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things. Ano ginagawa ni Satanas? Hindi importante yun. Magsipag ka lang, lahat gawin mo, yayaman ka. Tignan mo itong taong ito. Pero ang success ba ay pera lang? Hindi. Marami akong kilalang tao ang yayaman. Pero pag nakausap nyo, sobrang lungkot ng buhay. Ako kung ako'y mapagsamantala, mayaman ako ngayon eh. Ilan ang kaibigan ko na mayayaman? At gustong-gusto nila kinakausap ako. At pag alis ko, palagi pong may abot yun. Mahina po ang 20,000, 30,000. Pero para sa akin, kung ganun lang ang principle, ayaw ko na. Kasi hindi ko pinapabayaran. Sa umpisa, kinuha ko. 30,000 eh. Ikaw, Mayo. Power. BJ's power. Pero nung ma-realize ko, Panginoon, mali yun. Kasi mangyari, dependent siya sa akin. So ginawa ko, itong mga taong to, nilid ko sa church, nakakilala sa Panginoon, no? Nabago yung buhay nila, at lumago yung gawain. Doon na sila nagbibigay. Naunawaan nila ang katotohanan ng buhay. Tandaan natin, sa labas ng kaharian ng Diyos, lahat ng human action, ititrace mo papunta saan? Material motivation. Yan ang napakalakas na nagdadrive sa atin. Kaya nga ang tawag ko ay seductive power.
Nasisidyos tayong lahat. Ultimong pastor. Ultimong pari. Si Napoles, kilala nyo? Yung mga tao pumipila sa Black Nazarene. Halos magpakamatay. Naalala niyo yung hearing sa Senate noon kay Napoles? Pinatawag yung pari ng Quiapo. No? Na yung Black Nazarene, siya ang pumuposisyon papunta sa bahay ni Napoles. Sa magkanong halaga? 200,000. Dinadala nila kay Napoles yung ribulto. Ang mga tao nakapila, nagpapakamatay. Pero siya ang pinupuntahan ng Diyos. 200,000. Nakita po ninyo? Material things, hindi po ba? Ba't nagagawa ng mga pari yun? Ay, hindi na bunot. Sabi ko, bunutin eh. Pakipigil mo na lang. Brad, ano muna at kami may gawain. Commercial, nakalimutan, no? Sabi ko na, may kukuha eh. Ayan na nga, di ba pinag-aaralan natin ngayon? Basta wala ka sa kaharian ng Diyos, no? Ang hahanapin mo lang, bagay, wala kang pakialam. Kaya makasagasa ka, makaapa ka ng tao, di ba? Kaya nga tingin nyo, madalas sa multi-level marketing, ang dami nag-aaway. Anong pinag-aawayan? Nag-aagawan ng mga miyembro. Downlines. O kaya yung, tawag ito, yung commission, hindi na ibibigay. Hindi ako nabigyan ng commission noon. Imagine nyo, pastor ako ha, hindi ako nabigyan ng commission. Sa galit ko, talaga namang pumunta ako sa bahay ng tatay ko, tay, pahiro mo nga sa akin yung itak. Imagine po ninyo, pastor ako. Oo. Ha? Wala pa, hindi pa tama. Wala pa ako sa kaharian ng Panginoon eh. Pag uwi ko ng bahay, ang umila sa akin yung pagiging waray. Hinasa ko na yung itak. No? Tapos tinali ko, pupuntahan ko yung tao. Tapos nung papunta na ako, hindi ko maalala ko, may nahandil ako kang tao, parang nahimasmasan ako. Binitawan ko yung itak. Na-realize ko, walang kwenta. Umalis na lang ako na, hindi ko pa tinuturo ang kingdom noon eh. Wala pa eh. I was just a simple religious pastor that time. So tinabi ko na lang yung itak, at yun nga, sabi ni Isaiah, bakit may itak? Yun po yun. Hindi ko lang kaitak sa bahay ng ganun mahaba po yun. Sabi mga itak po ng mga waray, simula dito hanggang dito. Ang tawag po namin doon ay Zanzibar. Parang samurai. Opo, napakatibay nun. Ano po yun? Muelye ng truck na ginagawa. Nakita po ninyo, no? Wala pa ako sa kaharian ng Panginoon. Nakafocus lang ako sa material things. So, everything we do in life, no? We do in order to get more things and more things and more things. Isipin po ninyo. Bakit tayo nagtatrabaho? Para ma-maintain yung ability na makabili. No? Bakit may mga nag-aasawa? Para magkaroon ng access sa mas marami pang bagay, lalo yung kung napangasawa niya may pera. No? Bakit may mga taong nagko-compromise, mapababae, mapalalaki, natutulog kasama ang boss nila? May mga ganyang kaso po hanggang ngayon. Huwag po tayong magpaka-ipokrito, nangyayari po yan. No? Para saan po? Kasi, para maging nila yung advantage at sila ay ma-promote. Nung ako ay nagtatrabahong janitor messenger noon sa Makati, no? Yung naging manager ng isang malaking bangko, isang gabi lang po yun doon sa isang boss. Kinaumagahan, siya na po ang manager. Hanggang ngayon ba nangyayari yan? Yes. May nagagawa ba ang religion sa mga bagay na yan? Wala. Bakit po? Kasi pati religion nakurap ng mga things. Naniniwala po ba kayo?
karamihan ng religious prayer nakapokus sa bagay. Panginoon, bigyan niyo po kami ng bahay. Panginoon, bigyan niyo po kami ng sasakyan. Panginoon, sabi ng Panginoon, gusto mo lahat yan? Hanapin mo pagharian ka ng Diyos. Mamuhay ka ayon sa katwiran ng Diyos. Hindi mo na idadasal. Ibibigay sa'yo ng Panginoon. Amen? So, maraming tao, ang alam nila sa prayer ay shopping list. Tama po ba? God, I want this. Lord, I need that. Lord, please give me this, Lord God. Please, please, please. 1, 2, 3, 4, Lord. Pupunta po kami sa mall. Yung mall mo. Bibili po kami nito. Shopping list. Ha? Oh, pengi nun. Panginoon, pengi nun. No? Religious people. Yan lang po. Religious people. Ganyan po ang mga religious people. Para sa kanila, yung materialistic prayer, hindi yan masama. As long as in Jesus' name. Di po ba? Tama po ba? O may tama? Ha? Lahat po ng, sabi nga, maraming tao, merong tinatawag na materialistic faith. A faith that is focused on things, even within the church. Kahit sa loob ng iglesia, marami pong sumusunod sa Panginoong Yesus, pero ang merong pananampalataya nila ay materialistic faith. Masama po bang humingi sa Panginoon ng mga bagay-bagay? Hindi po. Hindi po masama. Kasi provisions po yan eh. Ano po ang masama? Marami po sa church, yung sound doctrine, they have taken it too far. And making things not Christ the object of faith. Bakit nag-a-attend sa church? Bakit ka nagna-90 days of prayer? Bakit ka nagpi-prayer and fasting? Kasi para po makuha ko yung gusto kong will. In Jesus' name. Okay na mami, in Jesus' name naman. Yun ba ang pananampalataya sa Panginoon? That's worldly concept. Nakuha po ninyo? Tingnan po ninyo kung paano ang hirap, hindi po ba? Kasi akala natin, okay yung ginagawa natin. In Jesus' name naman eh. Yung pala, ginagamit lang natin ang Panginoon. Ang tawag dyan sa Latin ay Deus Ex Machina. Anong ibig sabihin? Pag kailangan mo ang Diyos, pupunta ka sa Kanya. Pag hindi mo na siya kailangan, okay na. May problema ka? Deus Ex Machina. Yung oras lang na yun. Pagkatapos, wala na. Tapos na. Nakuha po natin? So mga kapatid, wag natin pong gawin yan. Anong dapat ipurso natin? Kingdom and righteousness. No? Itong mga taong ito, nag-fall sila sa trap na pursuing things. At yung things nila, yun yung kanilang kingdom. Tayo po, as long as we have already seen, nakita na po natin lahat yan, no? Na yung pursuit ng things, yung pursuit ng mga bagay, that is a wrong focus. Kasi po, lahat po ng human religions, mga kapatid, basta dyan tayo magbase. Nakabase po yan sa pangako ng good harvest, favors of God, victory over one's enemies, good health, great wealth, enlightenment, and control and manipulation. Hindi po ba ganun? Alam mo, pag na-born again ka, pagpapalain ka. Yun ba ang reason kaya tayo mag-born again? Hindi. Yung religious Christians na tinatawag, no? Tayo po ba ay Christian? Tayo ay mananampalataya. Tayo ay mamamayan ng kaharian ng Diyos. No? Ano po ba ang kaibahan? Diba kung tatanungin ko kayo, si Jesus ba ang nagtatag ng Kristyanismo? Hindi. Hindi nagtatag ang Panginoon ng relihiyon. Ang Kristyanismo ay relihiyon. At lahat ng relihiyon magkakaaway. Kaya, pag
tagpo ang Kristiyano at Muslim, nagpapatayan. Pero pag ang dala-dala mo, kaharian ng Diyos, wala kang kaaway. Kausap namin ng iglesia, nag-uusap kami patungkol sa kaharian ng Diyos, hindi kami nag-aaway. Kasi hindi naman namin binabanatan yung kanilang relihiyon. Pag sinabi namin sa kanila, dapat pagharian kayo ng Diyos. Ang sagot ng iglesia, oo po, tama po naman. O, alam niyo po ba ang kaharian ng Diyos? O, paano po ba ang kaharian ng Diyos? Pinapaliwanag namin sa kanila. Bakit yung Muslim kahapon hindi nagalit? Kasi kaharian ng Diyos ang pinag-usapan namin. Bakit umiyak yung taong yun na pastor pala dati? Kasi pinag-usapan namin ang Kingdom of God. Kung pinag-usapan namin ng relihiyon, baka hindi pa aabot ng kalahati ng seminar, binaril na kami ng Muslim. Religious Christians, mga kapatid, huwag po tayong ganito. Kasi kailanman hindi tinawag ni Kristo na Christian ang mga tagasunod niya. Ilang beses mayroong banggit ng Christian sa Bible? Dalawa lang. Paano pang ginamit? Negative. Di ba? They were called. Ibig sabihin, yung mga taga-Antioch, pinangalanan silang Kristiyano. Di ba pag kayo pinapangalanan? Diba, pinangalanan kayong, kagaya yung kabarkada namin. Si, anong pangalan nun? Hindi, may barkada kami noon na si Lolong, no? Si Lolong. Ano yun eh? Kaya Lolong kasi taga Ilocos. Parang Balong yata ang tawag sa kanya. Ang tawag namin sa kanya, Long. No? Bandang huli, ba't siya natawag na Lolong? Naputukan po siya ng crying cow. Naputol yung kamay. No? Kaya, Long na, ang tawag namin Long. Kaya Lolong. Kaya sa tawagin putol, Long. So, tingnan nyo, pinangalanan namin siya. Bakit namin sa pinangalanan? Negative. Nakuha ninyo? Kaya namin, sabi nga, pag ikaw ay pinangalanan ng ibang tao, yung taong yon mas makapangyarihan sa'yo. At ang ibibigay sa iyong pangalan para ibaba yung pagkatao mo. Kaya sabi sa Bible, and they were called Christians in Antioch. Minamaliit yung mananampalataya sa Antioch. Never nilang tinanggap yun. Hindi yan tinanggap ng mga early believers. Ang tawag nila sa sarili nila noon, believers in Christ. Ano pa? Followers of the way. Citizens of the kingdom of God. Ambassadors for Christ. Sino umimbento? Ewan ko, hindi ko alam. No? Ngayon alam natin, doon na tayo sa tama. Huwag tayo maging mga religious Christians. They rely on Jesus to provide what they want. In Jesus' name. Diba? Yung mga name it, claim it. Diba? I claim. Nakita yung laptop. Yung kapatid, ang ganda ng laptop mo. I claim in Jesus' name, magiging akin to. Nawala. Kinuha pala. No? Naging kanya na nga talaga. So, ito po yung mga tinatawag na religious Christians. Instead of looking on Christ and His kingdom as the desired end, ang goal ng faith nila is things. Ginagamit nila ang Panginoon, they use God merely as means. Papunta saan? Things. Magkaroon pa ako nito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pangalan ni Jesus naman pala, okay naman. So, mga kapatid, ang tanong, tama po ba yan? Maling-mali. Ano sabi ng Panginoon? If you pray for things, ano sabi niya? Clothing, food, drinks. Sabi ng Panginoon sa binasa natin kanina, para ka lang pagano. Kasi sabi ng salita ng Diyos, alam na ng Diyos, kailangan nyo yan. Kung yung ibon nga, nakuha po natin, sabi niya, kung yung ibon nga, hindi nagtatrabaho, hindi nag-aani, pero pinapakain ng inyong amang nasa langit, how much more kayo ng mga tao? Sabi ng Panginoon, yung ibon, ang baba niyan.
kayo ang taas. Bakit? Tayong tao ang pinnacle ng creation. And yet, ba't ka naghihirap? Tingnan po ninyo, tayo sa church. Punahin po ninyo, bakit tayo sa church? Hindi pare-pareho yung pagpasok ng blessing sa atin. Bakit may mga iba, ang lalaki na tinatanggap na blessing? Tapos yung iba, kakaunti na nga, paandap-andap pa. Bakit hindi tuloy-tuloy? Because of this. Akala nila, umaattend sila ng church, nakikinig ng kingdom gospel message, pero at the back of their mind, Panginoon, gagawin ko po yan para makuha ko yung aking goal. In Jesus' name, religious Christian ka pa rin. Hindi yung ginagawa mo yun because you want the kingdom of God to be propagated. At pag yun ang iyong kaisipan, obligado ang Diyos na pagpalain ka, hindi ka nahihingi. Kami nakaka-travel kami kung saan-saan. Hindi kami nag-iisip kung saan namin kukunin. May ginagamit ang Diyos. Kahapon na, ang dami na ng proposal sa amin. Na sila ang ganito, sila ang ganun. Sabi namin, hindi po pwede. Dapat pag-usapan po natin ng maayos. Because we propagate the kingdom of God. Ano ba ang nagagawa ng things? Ayan. Crime, sickness. May mga nadidepress ba dahil hindi nakabili ng relo? Hindi nakabili ng cellphone? May mga bata bang nagagalit dahil hindi nabila ng bagong cellphone ang magulang? Hindi nabilhan ng tablet? May mga naiinggit ba? May mga nagnanasa ba ng pag-aari ng iba? O strife, stress? Name it, sabi nga, lahat ang pinagmulan, bagay. Na pag nabatay ka, iiwanan mo. Pero pinapahalagahan mo. Sabi nga, bakit ang magnanakaw ay nagnanakaw? Things. Bakit ang politician tumatanggap ng suhol? Things. Bakit yung mga hoodlums, aatake sila, kukunin yung sapatos ng isang bata o yung cellphone hanggang mapatay pa? Things. Bakit may mga kababaihan, kahit kalalakihan, binibenta ang sarili? Lalo na dito sa Cavite, uso-uso ang 150 sa mga bakla. Alam niyo po ba na sa Cavite, ang taas po dito ng rate ng AIDS? Pero walang ginagawa ang gobyerno. Mas kinatakutan pa yung pandemic na hindi naman totoo yung virus. Simpleng sipon lang. Bakit? Pinagkakitaan eh. Eh sa AIDS, kumikita ba sila? Wala. Ang dami po ditong namamatay na kabataan. Ang cause AIDS. Dahil saan? 150 lang nagpapagamit sila sa bakla. Ang AIDS na kukuha sa pagtatalik ng lalaki sa lalaki. Yan ang parusa ng Diyos sa kabaklaan. At walang gamot ang AIDS. Huwag kayong maniwalang may gamot. Dahil ang nagbigay niyan, inalaw ng Lord yan bilang parusa sa kalalakihan. May kilala akong presidente na matay sa AIDS. Hulaan nyo na lang kung sino. Sila Mia alam. Hulaan nyo na lang. O, sa Marikina, hulaan nyo. Basta bawal yung sabihin niya. Basta hulaan nyo na. Alam, basta pag nalaman nyo na, oo nga, ganun na lang, ha? Wala akong alam dyan. Basta alam ko lang may presidenteng namatay sa AIDS. No? So tingnan po ninyo mga kapatid, bakit lumalaganap ang AIDS? Things. 150 pesos? Pagka mura-murang halaga, ano ang resulta? AIDS. Bakit may mga businessmen, no? Na, sabi nga, they cut corners, niluluto nila yung accounting books, nagpapad sila sa kanilang invoice,
things. Bakit yung mga drug dealer, kahit yung mga bata ay maadik, wala silang pakialam? Na pagka niliit na bata, una pabibentahin nila, pagkatapos pagagamitin nila. Mga ganyang edad kay Bembe. Things. Hindi po ba? Tama po ba? So lahat po yan, mga kapatid, bagay lang. At yung mga bagay na yan, pag namatay, iiwanan. Si Chavit Singson, ang daming pera, pero may pneumonia na. Natatakot na siya ngayon. Kaya umatras siya sa yung pagtakbo sa pagkasenador. Sabi niya, baka dyan ako mamatay. Oh. Eh pag namatay siya, sabi nga, kahit gaano karami ang pera mo, pag sinabi ng Diyos, tapos na ang buhay mo, tapos na. Uwi na. Ito po ang nakakalungkot na realidad, mga kapatid. Tingnan po ninyo, ang nakakalungkot na realidad, kahit sa loob ng church, merong nawawala dahil lang sa they pursue things. Tayo, may mga kasama tayo noon. Sinabihan ko sila, huwag kayong papasok sa call center. Kasi the moment na pumasok kayo sa call center, kakainin kayo ng kultura ng call center. Iba ang kultura ng call center. Dati ang mga batang ito na nasa church, maayos ang buhay, ngayon nagpo-post sa Facebook ng mga inuman. Eh nandito sila sa loob ng church dati. Pero ngayon, pariwara na sila. Why? They pursue things. Ang akala nila, call center agent lang ang means para magkaroon ka ng income. Hindi sila nakinig. They pursue things. And what happened? Now they are destroying their lives. Kaya ang prayer natin, babalik sila sa church. Every morning, pinagpipray ko. Balik ko po sila, Panginoon, sa church. Para makapag-fasting po sila, Lord. Kasi yung sa Lord, ang taba-taba na. Baka yun ang kanya maging cause ng death. Things, mga kapatid. So mga kapatid, and I will end here now. Iano ko lang po sa inyo. Tingnan po ninyo yung priority ninyo. Kahit sa Marikina, sa online, tingnan po ninyo. Bakit po tayo nandito sa church? Bakit tayo lumalapit sa Panginoon? Ginagamit lang ba natin siya para ipanalangin yung hinihingi nating pera in Jesus' name? O yung hinihingi nating sasakyan in Jesus' name? Yung hinihingi nating anumang mga bagay in Jesus' name? O nandito tayo because we are seeking the kingdom of God and His righteousness. Ano sabi ng Diyos? All these things. Tandaan po ninyo ito. 100% sasabihin ko po sa inyo. Pag tumama po kayo sa utos ng Panginoon, walang kahirap-hirap ang buhay. Hindi nyo kakailanganin maghanap ng mapapangasawa ninyo, ng boyfriend ninyo, ng girlfriend ninyo. Ang Diyos ang magbibigay. At pag binigay ng Diyos, yun yung tamang partner. Kasi pag ikaw ang naghanap, maling partner yan. Amen? So ayusin po natin, no? And I hope and pray at naniniwala ako ito yung mangyayari. Dahil sinabi naman ng Panginoon, hindi pa ako nagsabi niyan, no? Ang Diyos ang nagsabi, pag sinunod natin, 100% mangyayari. Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Don't look for things using Jesus. Look for the kingdom and His righteousness. Wala kang problema. Amen? Let's bow our heads and come to the Lord in prayer. Panginoon, maraming salamat po, Ama, na inaayos mo ang aming buhay. Salamat, Lord, na dinala mo kami sa inyong kaharian dito sa lupa kagaya ng kaharian mo sa langit. Salamat, Panginoon, kasi ipinakita mo sa amin yung mga katuruan sa Biblia na hindi po namin nakikita noon. Na noon, Panginoon, kami po ay mga religious Christians using the name of Jesus
to gain more things. Ngayon po, Panginoon, nakita namin ang katotohanan that the only thing that we need to do is to seek the kingdom of God, your kingdom, and your righteousness. At sinabi mo, Panginoon, all these things shall be added unto us. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi lamang maniwala, bagkus magtiwala sa inyong banal na kasulatan na lahat ng sinabi nyo, katotohanan. At nang sa ganun, Panginoon, hindi kami madaya ni Satanas. At pumasok kami sa parusa na araw-araw kaming magtatrabaho, pero wala at wala pa rin po kami. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Pinapanalangin din po namin, Lord, lahat ng tao sa palibot po namin. Gisingin niyo po sila, Ama, sa pangalan ni Jesus. Maunawaan po nila na ang sentro ng buhay, ang inyong kaharian, ang inyong katuwiran, lahat ng bagay, idadagdag mo po. Purihin po kayo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.